Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin, napakadami po, kaya sana naman itapusin ninyo ito hanggang sa dulo. So unahin nating pag-usapan ng tungkol dito sa konting kaganapan lang naman dito po sa Itbulaga. So kanina yung nanalo po dito sa Therapy mga kadabarkads, nanalo po siya ng jackpot prize na 30,000 pesos, and first time niya daw po mga kadabarkads na makapaglaro dito sa Itbulaga. And niloko pa nga po si Alan K ni Bossing Vic or nitong si Boss Joey De Leon na yung kinatatayuan daw po ng clowns, ang may-ari ay si Don Alan. Kaya si Alan K po tawang-tawa sa eksenang ito. Samantalang ang Sugod Mall mga kapatid ay sa Fisher Mall, Quezon Avenue pa din po. So ang host natin dyan si Jose, si Wally, and si Miles Ocampo. So dinumog na naman po ang Sugod Mall ng Itbulaga kasi hanggang mainit po ang panahon, dito muna sila susugod sa Fisher Mall or sa ibang mga mall. Kasi pag sa Sugod Barangay po, kawawa naman yung mga magpaparegister doon kasi mainit po yung panahon. Kaya hanggat hindi po nagtatag-ulan mga kadabarkads, dito muna siguro sila. Next topic naman, pag-usapan natin itong binahagi pong video ni Alan K sa kanyang social media account na kung sana ini-endorso nga po si Tito Sotto na never late, never absent. Ganon din po syempre si Miles Ocampo. Gumawa din po siya ng video upang pagsuporta na din kay Tito Sen. Sabi nga po dito ni Miles Ocampo, never late, never absent. Kung the best lang ang pag-uusapan, aba, sus Mariosep naman talaga, oo. Si Tito Bart na namin yan. Tito Sotto daw number 59 sa balota, basta ako 7 beses kong iboboto si Tito Sen. So yan po ang sinabi ni Miles Ocampo. Actually lahat naman po ng Dabarkads po dito sa Itbulaga, ang suporta po nila syempre kay Tito Sotto. And speaking of Miles Ocampo mga kadabarkads, pag-usapan natin ang pagkakatanggal sa kanya sa isang programa. Anong programa po ba yan? Nakita kasi natin dito sa pinost ng APT Entertainment Inc. ang pagsisimula po nitong Emogination na kung saan dati po diba ay kasama dito si Miles Ocampo, pero bakit wala na? Yan po ang katanungan ng maraming Dabarkads. Sabi kasi dito, 5 times the fun and excitement ngayong season 5. Sa TV5 Manila times 5 din ang kasiyahan at mas may enjoy ang bawat saya third day ng buong pamilya. Magbabalik na daw ang game show for all generations kung saan every guessing is a blessing. Katandem sa pagbibigay ng saya ang Cha-Cha duo na sina Chad Kinis, Chami To, Hair Emojis Team Maha is back with more panalong emojis. So pinalitan po si Miles Ocampo nitong si Chad Kinis. So magsisimula daw ito May 17 tuwing Saya third day 5:30 PM sa TV5 at may same day catch up ng 8 PM sa Feel Goods sa Buko. So wala po si Miles Ocampo dito. Samantalang sa APT din naman po ito na programa mga kadabarkads. Di po ba si Miles Ocampo ay sa APT din po nakakontrata ngayon? So siguro ang dahilan yan mga kadabarkads, sa nakikita ko lang dahilan dyan para maiwasan yung pagka-conflict. Kasi may agency din itong si Maha Salvador, 'di ba? So baka po ang humahawak ng programang ito kasosyo itong APT. Kaya po tanggal muna dito si Miles Ocampo.
Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa dating tahanan po ng Itbulaga na bubuksan ulit. Sabi kasi dito sa lmtvdigital.com, credit sa'yo, ang dating tahanan ng Itbulaga, ang Broadway Syntrum ay muling magbubukas pero hindi para sa isang live TV show. Ayon sa pinakahuling anunsyo ng Mega World Lifestyle Malls, bahagi ang Broadway Syntrum ng mga official mall voting centers na gagamitin sa nalalapit na 2025 national midterm elections. Ito ay magbubukas para sa early voting mula 5 a.m., 7 a.m. at 7 a.m. to 7 p.m. naman para sa lahat ng botante. So yun po pala yun mga ka-Dabarkads, magbubukas muli para po sa pagboto. Nalalapit na po kasi ang botohan sa May 12 yan mga ka-Dabarkads. So marami nga ang nagtatanong kung kinabukasan daw po, halimbawa Lunes, Martes, may Itbulaga daw po ba? Yes naman mga ka-Dabarkads. Meron pong pre-recorded ang Itbulaga ng araw na yan, Lunes at Martes. Then Miyerkules, live na live po ang Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa kalaban po ng anak ni Bossing Vic Soto na kung saan po ay na-disqualify. So ito pong kalaban po ni Vico Soto, hindi naman siya totally kalaban, parang ano lang no, kumakalaban po kay Vico Soto kasi lagi pong punteriya si Mayor Vico Soto, lagi po niyang sinisiraan, pinapatutsadahan, diba? Sa halip na plataforma niya po yung ilatag niya, paninira po lagi ang kanyang sinasabi, kaya marami po ang nagagalit. Kaya naman, hindi naman po dahil dun kung bakit siya na-disqualify, kundi na-disqualify siya dahil po sa discriminatory remarks against women during his campaign po. Sabi kasi dito ng Philippine Star, just in Comelec 2nd Division disqualifies Pasig City congressional aspirant Ian Sia on Thursday due to his discriminatory remarks against women during his campaign. Accordingly, respondent Sia is hereby disqualified from continuing as a candidate for Member House of Representative Lone Legislative District of Pasig City in relation to the 2025 national and local elections. In the event that the respondent nonetheless obtained the highest number of votes, his proclamation shall be suspended until the final resolution of this case. The Comelec ruling read. So, ang bagsik po ng pagkakaganti sa kanya, no, mga ka-Dabarkads, itong si Mayor Vico Soto po kasi, nananahimik lamang po yan sa mga patutsyada ng ng kabilang panig, 'di ba? So, iba po yung gumante para po dito sa kalaban po na partido ni Mayor Vico Soto. So, dapat po kasi, pag may mga campaign na ganyan, hindi po tayo gumagamit ng mga harsh word, 'di ba? So ang ilatag natin ay yung ating plataforma, yung plano natin sa ating lugar, hindi po yung panay paninira. So anong sa inyo dito mga ka-Dabarkads? Please comment down below. So paano, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.